Kukuha ka ng police clearance pero wala ka pang account sa PNP website? Sa videong ito ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano mag-register dito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang pnpclearance.ph. At pagkatapos kung ganito palagi yung makikita ninyo, this site can't be reached, tapos ilang beses na kayo nag-reload at hindi pa rin kayo nakakapasok, try nyong magpalit ng internet connection. Kung naka-data kayo, connect kayo sa wifi, or kung naka-wifi kayo, mag-try kayong mag-data. Baka makapasok kayo kasi ganyan din yung na-experience ko. At kung okay na, ganito na yung makikita ninyo. So dito may dalawang option kayo. May login. Kung meron na kayong account, i-click nyo na lang itong login. Pero kung wala pa, i-click nyo itong register. At dito i-click nyo na lang po itong begin. At dito may makikita kayong mga pictures. Hanapin nyo na lang po kung ano yung pinapapili nila, kagaya ng nandito sa taas, the clocks. So i-click ko yung lahat ng mga clocks na nandito. At kung okay na, click confirm. At may makikita tayong success. So mag-antay-antay lang tayo ng konti, then mapupunta na tayo dito sa terms and condition. So dito basahin nyo po lahat ang terms and condition nila, at kung okay kayo, pwede nyo i-click itong box katabi ng agreement para ma-checkan, at itong box katabi ng privacy policy para ma-checkan. At kung may check na, punta na tayo dito sa baba, i-click nyo po itong next. At pagkatapos may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo itong box katabi ng your NPC's account para ma-checkan. Then punta kayo sa baba para i-click na naman yung next. At may makikita na naman kayong ganito, i-click nyo na lang itong box katabi ng cancellation of transaction at itong nasa baba na clearance printout para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo ulit itong next na nandito sa baba. At dito may makikita kayong validity of clearance. So nakalagay dito 6 months lang yung validity ng ating police clearance. Tapos may nakalagay na renewal dito. I-click nyo na lang po ang mga box na yan para ma-checkan. At dito sa baba may makikita po kayong valid IDs in applying national police clearance. So nandito yung mga valid IDs na tinatanggap nila. So magdala daw kayo kahit isa lang sa mga nandito kung pupunta na kayo sa police station para sa pagkuha ng inyong police clearance. Make sure daw na hindi expired yung valid ID na dadalhin ninyo, dapat original at hindi photocopy yung ibibigay ninyo, with clear photo and signature ng applicant. Tapos makikita yung buong pangalan ninyo doon. So hanapin nyo na lang po dito kung ano yung valid ID na available sa inyo. Kung mas marami, mas maganda. Dalhin nyo na lang po lahat kung anong merong valid ID kayo. At kung okay na, click nyo na lang po itong agree na nandito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa new applicant registration. So dito kailangan nating maglagay ng email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan ninyo para makareceive kayo ng email. At next dito na tayo sa paglalagay ng password. So make sure yung password ninyo nasa at least 12 characters. At dapat merong at least isang malaking letra at least na isang maliit na letra. Dapat meron din kahit isang numero. Then, make sure na maglalagay kayo ng special characters. So, sa mga nagtatanong kung ano yung mga special characters, kagaya ng number sign, asterisk, punctuation mark, ganyan, kayo nang bahalang maglagay. So, dapat nalagyan na ng check itong 5 na kinakailangan sa paglalagay ng password. So, katulad niyan, 3 lang yung merong check. So, kailangan nyo pang lagyan itong 2 nandito na X sa baba. At kung ganito na, may check na lahat, pwede na tayo mag-proceed dito sa paglalagay ng confirm password. So make sure guys, yung password at confirm password ay magkaparehas yung ilalagay ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng given name, middle name at last name ninyo. So make sure hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. At kung meron kayong qualifier, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po dito sa qualifier. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At dito kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at yung birth date ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong create account. At pagkatapos may makikita tayong review your information. So i-review nyo po lahat, dapat tama daw po lahat, kasi kung na-click nyo ang proceed at may mali sa information ninyo, hindi na po pwedeng ma-edit yan. So make sure tama yung information at spelling na nilagay ninyo. At kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong confirm and create account.
At dito i-click nyo na lang po itong yes, create account. At may makikita kayong success, i-click nyo na lang po itong okay. At pagkatapos dahil nakagawa na tayo ng account, kailangan na nating mag-login. Pero hindi pa dyan tapos yung pagpaparegister natin. So mag-login muna tayo, ilagay natin yung email address na nilagay natin kanina at dito sa baba ilagay natin yung password na ginawa natin. At kung okay na nalagay nyo na, i-click nyo po itong sign in. At may makikita tayong warning dito. So kagaya na sabi ko kanina, hindi pa tapos yung pag-register natin. So kailangan natin kumpletuhin yung profile natin. So i-click natin ang okay. So dito kailangan yung fill upan yung mga kulang. So kung may mga asterisk na kulay pula kagaya ng nandito sa gilid ng civil status, kailangan nyo po talagang fill upan yan. So lagyan nyo ng civil status dito, kayo nang bahalang pumili kung ano yung status ninyo. At dito sa baba may nakalagay na birth date ninyo. Then itong birth certificate registration number, maraming nagtatanong nito sa mga previous videos ko kung kailangan pang lagyan ito. So wala namang nakalagay na asterisk na kulay pula, so pwede nang hindi lagyan yan. Pero kung meron kayong birth certificate registration number, ilagay nyo na lang po dito. Pero optional lang po talaga yan. At dito sa baba may nakalagay na please check if you are PWD and please check if you are first time job seeker. So sa next video ko guys, gagawa tayo ng video dito kung paano kumuha ng police clearance kung kayo ay PWD at kung first time job seeker kayo. Pero sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano lang muna mag-register dito. At yung okay na dito tayo sa baba sa paglalagay ng nationality. So Filipino po yung ilalagay dito. At kayo na pong bahalang maglagay ng place of birth dito. Pero kung sa ibang bansa kayo pinanganak, ilagay nyo po dito sa baba. At dito kayo na bahalang maglagay ng contact address ninyo. So ilagay nyo po yung house number, tapos yung province, city and municipality, at yung barangay. At dito sa baba maglagay kayo ng active na mobile number ninyo at yung telephone number, optional lang yan. Tapos dito sa baba may makikita kayong height, dapat ilagay nyo naka-centimeter at yung weight naka-kilogram. For example, 5'4" lang yung alam niyo sa height niyo, hindi nyo alam kung ano yun sa centimeter. I-click nyo po itong converter para makonvert po yung height ninyo into centimeter. At dito sa baba kayo nang bahalang maglagay ng complexion ninyo. Kung fair ba, maputi, maitim, ganyan. Tapos dito sa identifying marks, optional lang po to. Kung meron kayong mga balat sa mukha, nunal, ganyan, ilagay nyo po. Pero kung ayaw nyong maglagay, pwede rin pong hindi na. Tapos maglagay din kayo ng blood type ninyo. Pero kung hindi nyo pa alam, pwedeng unknown yung ilagay nyo dito. Tapos maglagay kayo ng religion, educational attainment, at yung occupation ninyo. So kayo nang bahalang maglagay niyan. At dito sa baba, ilagay niyo po yung pangalan ng papa ninyo, yung given name, middle name, at last name. Make sure na hindi magkakabaliktad at kung meron siyang qualifier kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay niyo po dito. At kayo nang bahalang maglagay ng place of birth ng papa ninyo. At next dito sa baba, maglagay kayo ng mother's maiden name. So take note guys, pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay niyo yung first name, middle name, at last name ng mama ninyo nung dalaga pa dito. At maglagay din po kayo ng place of birth ng mama ninyo. At dito sa baba guys, optional lang to. Kung may asawa kayo, ilagay nyo po yung given name, middle name, at last name dito. Pero kung wala, wag nyo na pong fill upan yan. At kung okay na at na-review nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong save profile. And then may makikita kayong ganito na successful daw yung pag-update ninyo ng profile ninyo. So i-click nyo na lang po itong okay. And then may makikita na kayong secure your account dito. So two-factor authentication is not enabled. So kung gusto nyo guys, pwede nyo nang i-enable yan. Pero sa akin, mamaya na. So mamaya ko na gagawin yan. So remind me later yung pinili ko dito. So ganun lang kadali at meron na kayong updated na account sa PNP website. So pwede nyo na pong i-open yan anytime at kung meron kayong gustong gawin, for example, kukuha kayo ng police clearance, pwede na kayong dumaan dito. At sa next video ko, ituturo ko sa inyo kung paano yung step-by-step process sa pag-set ng appointment para makakuha ng police clearance. At ituturo ko rin sa inyo kung paano magbayad ng inyong police clearance through online. So i-double check nyo po dito yung mga information na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat wala talagang mali sa information ninyo kasi hindi nyo na po ma-edit yan. Kung ano yung nalagay dito, yun na po talaga yung mga information na makukuha ninyo once kumuha kayo ng police clearance. So take note,
dapat tama yung pangalan ninyo, yung address, yung pangalan ng mama ninyo, yung occupation ninyo, lahat ng mga information na nilagay ninyo, make sure na tama lahat at walang mali. May nakalagay na edit profile dito pero yung profile picture lang yung pwedeng ma-edit ninyo dyan.